Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay ating pag-uusapan itong nagaganap na Asian Championship. Atin ring pag-uusapan itong pagkatalo ng Monolith or itong NU Lady Bulldogs, at the same time yung issue na kung saan is creamline na lang daw sana itong ipinadala dito sa Asian Championship. Atin ring pag-uusapan itong star player ng Vietnam na si Beach Duyen kasi ini-issue siya ngayon, at karamihan talaga dito sa even yung mga taga-ibang bansa ay nagpoprotesta bakit parang lalaki daw itong si Beach Duyen. Okay, so ito yung ating pag-uusapan, pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So mga kapolitika, is natalo po kahapon yung ating kupunan, itong NU Lady Bulldogs or itong Monolith, na kung saan tinalo po sila ng LP Bank itong kupunan ni Beach Duyen sa loob ng 3 sets. Kasi doon sa naunang laro nila with Iran is nanalo po yung ating kupunan, and then kahapon is natalo po in 3 sets, and today meron naman po silang laro with Japanese team, itong NEC Red Rockets, which is first class po ito na team dito sa Japan. So medyo alangan na rin sila dito. So dito ang kakulangan talaga kahapon, kasi ito yung naging official score kahapon, 15-25, 20-25, 22-25. So nanalo ang LP Bank ng Vietnam, which is ang kakulangan talaga mga kapolitika ay itong depensa nila. Walang solusyon dito kay Beach Duyen. Hindi siya mapastop ng NU Bulldogs, itong star player ng Vietnam. At idagdag mo pa mga kapolitika na meron pa silang import, itong taga Thailand, itong kailang import. So dalawa yung nagbubuhat sa kanila na sobrang lakas at walang solusyon. Talagang mahirap idig itong mga palo ni Duyen. Okay, dahil nga sobrang lakas talaga, at merong mga nagsasabi na parang lalaki daw talaga itong lakas niya. Okay, kung kaya yung mga tao sa comment section ay nagpoprotesta against dito kay Duyen. So mga kapolitika, ang kakulangan ng NU Bulldogs ay talagang walang depensa dito kay Beach Duyen. At the same time, kayang habulin kasi nakaapat na lamang yung Pilipinas or itong Bulldogs dito sa third set, and then nahabol po yun ng Vietnam. Hindi nalagan kasi sa first part lang yun yung apat na lamang, and then later on is nahabol tayo sa middle. Okay, nag-tie and then nagsunod-sunod na po yung puntos ng Vietnam. So dito is medyo sayang yung third set kasi hindi naglaro yung hindi nag-work yung sistema ni Coach Sherwin from creamline, then ni-transfer dito kasi bagong coach nga itong si Coach Sherwin Meneses dito sa NU Bulldogs. Okay, so ang naging score lang naman ito yun dito mga kapolitika is nasa 24 points. Okay, so how much more? Meron pa sila mga middle blocker, at the same time yung kailang import na from Thailand is nag-i-score rin. So wala talagang wala siyang katumbas dito sa which is itong sa NU Bulldogs ay nasa 13 at 14 lang nag-i-score ni Bella Belen at itong si Alyssa Solomon. So wala silang katulong na magbuhat. Itong si Alinsug naman ay medyo late na yung kanyang performance mga kapolitika, although nagpakitang gilas rin siya doon sa third set, kung kaya nagkaroon ng 4 na lamang sa pamagitan itong si Alinsug, but nahabol po tayo ng Vietnam. So overall, ito ay parang exposure lang naman ng NU Bulldogs dito sa mga international tournament, kasi lately lang is nagkaroon rin ng international tournament itong sa Lasal. So maybe this time itong ginagawa ng NU ay parang international exposure lang para sa kanilang mga players para sa paparating na UAP mga kapolitika or ng collegiate tournament. Okay, so I think wala itong masyadong impact sa kanila. So dito naman is makikita natin yung mga comment kasi na ipapadala daw sana na lang itong creamline instead itong NU Bulldogs. So sa tingin naman natin is pinagbakasyon muna ng management itong creamline sa kadahilan ng pagod sila dito sa sunod-sunod na laro nila sa PVL. So yung reinforcement at the same time itong invitational. So basically is talagang pagod yung mga players ng creamline, kung kaya hinayaan kasi until now is nasa bakasyon pa rin yung iba. So hindi naman pwede na kasi nakabook na yan ahead of time. So mahirap na i-cancel na yun kasi nga ginastusan na rin sila ng kumpanya para doon sa kanilang mga bakasyon. Okay, and on the other hand naman, ito ay sponsorship rin kasi.
So medyo malaki-laki rin siguro ang nagastos ng Creamline dito sa kanilang kupunan. So maybe this time around is ibigay naman sa ibang team na kung saan ay mag-sponsor dito sa pagpapadala sa Asian Championship. So tayo is okay lang din naman tayo na hindi mo na Creamline yung ipapadala dito sa Asian Championship, kasi next year is meron rin ng mga international tournament itong CCS dito sa Vietnam rin. Okay, so on the other hand naman, ang pinakamalaking issue ngayon mga kapolitika dito sa LP Bank ay hindi talaga matapos-tapos, hindi mamatay-matay itong issue ni Beach Tuyen, na kung saan is ini-issue siya kasi ang sinasabi doon, bakit hindi daw siya nagsusuot ng mga fit na short. Okay, which is yun rin ang napansin natin, kasi ang sinasabi doon ng mga netizen ay bakit hindi siya nagsusuot ng mga fit na short, kasi mga kapolitika baka bubukol yan, kasi talagang nag-decline daw siya, nag-refuse daw itong si Tuyen na gender test itong star player ng Vietnam. Okay, kasi doon sa is merong mga talagang ito ay hindi nila inaamin, even itong Vietnam is kinukonsente nila, kasi ito talaga ang gumagawa ng pangalan para sa kanilang bansa. Talagang hindi kasi mahigpit mga kapolitika ang rules ng FIVB, but dito sa Europe, siguro dito sa Amerika ay hindi yan makakalusot kasi talagang mahigpit sila doon. Okay, so nag-refuse siya na i-gender test itong si Beach Tuyen, at at the same time meron itong kanyang short is hindi siya nagsusuot ng fit na short, kasi talagang bubukol yan mga kapolitika. Okay, so there must be something, kasi yung mga kasama niya naman ay fit naman yung kanilang short na suot dito, so siya lang talaga ang naiiba. So there must be something to be checked dito sa isang player ng Vietnamese, kasi talagang nagpuprotesta kahit nga doon sa Thailand is talagang yung mga Thailander ay nakapansin mga kapolitika, kaya hindi siya nabigyan ng award doon sa ABC Cup or doon sa Asian V-League, kasi nga itong taga Thailand is iniisip rin yung iniisip ng mga Pinoy at even yung mga taga ibang bansa na merong something dito kay Beach Tuyen na dapat i-check. Okay, kasi ngayon napapakinabangan pa ng bansa nila, pero pag magkaroon talaga ng mahigpit na gender test dito kay Beach Tuyen ay talagang baka magre-retire na yan, katulad ng doon sa naging issue ng Indonesia mga kapolitika. Kasi kaiba talaga, even nga doon sa Team Alas ay nahirapan din silang idig itong kanyang mga palo, kasi sobrang lakas talaga. So dito naman sa Inyo Bulldogs ay kung wala itong si Beach Tuyen ay di hamak na mananalo tayo. Okay, it's just that sobrang mahirapan talaga nilang i-receive itong mga spike ni Beach Tuyen. So ganun pa man mga kapolitika, ang talagang inaasahan natin sa sunod na mga tournament ay baka merong maglakas ng loob na taga ibang bansa na magprotesta dito against sa kanya, kasi parang para patas naman, kasi kung ganito rin naman ang kalakaran pwede rin pala tayong maglagay ng lalaki dito sa team ng ating mga kupunan, kasi ito ay hindi patas. Okay, kasi ito ay women's category lang, at ngayon ay bakit merong nahaluan itong Vietnam. Okay, so dito natin makita talaga na hindi patas ang laro, kasi nga ayaw magpa-check, at para na rin na mawala yung agam-agam ng publiko dahil dito kay Beach Tuyen ay dapat magpa-gender test na siya mga kapolitika. So the fact na nag-refuse siya, so meron talagang tinatago itong player ng Vietnam, kasi napapakinabangan pa nila mga kapolitika at tinatakpan pa at the same time ng kanilang ang kalitong volleyball committee ng Vietnam. Okay, so I hope na merong someone or bansa na maglakas ng loob na iprotesta itong player ng Vietnam at magpa-test na rin siya para mawala yung mga agam-agam at haka-haka ng publiko. Okay? So mga kapolitika, yun ang ating update dito sa naganap na Asian Championship ng NU Lady Bulldogs, itong Monolith. Ano ang inyong masasabi dito sa kanilang laro? Ano ang inyong masasabi sa mga komento ng ating netizen na dapat daw ay Creamline ang ipinadala dito sa Asian Championship, at itong issue ni Beach Tuyen na nag-decline siya mga kapolitika na magpa-gender test? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.